Hello po, kamusta pong muli mga katambay? Muli po si Kamanong po, siyempre po sa Tambayang Makabayan. Ito po, meron po tayong kukomentuhan. Napaka famous po ngayon at talagang putok na putok po sa media at social media po. Ito pong pasabog po ni Maharlika about po sa pulboronic. Ngayon po nasa Senado na po. At mismo po, yung nakaraang araw po, yung mismong na-interview ni Maharlika na si Chief Morales po ng PIDEA ay nasa Senado na po. At ito po, iniimbestigahan na po ni Senador Bato de la Rosa. At ngayon po, habang nasa investigation po, nag-react din po ang ating senador na si de la Rosa, si Bato. Dahil po sa nabasa niya po na sa social media rin po, siyempre po, kay Maharlika, mga katambay. Sinagot niya po ang paratang ni Maharlika, mga katambay, imbis na nakapokus po sana sa pag-iimbestiga po sa napakalaking issue na kinasasangkutan ng Pangulo ng Pilipinas, mga katambay. Pero sagutin po natin at komentuhan ang reaksyon ni Senator Bato de la Rosa dito po sa kanyang Senate hearing at sa vlogger po na si Maharlika, mga katambay. Ito po, pakinggan po natin. Set ko lang po. Ito na, nagalit na sa akin si Marlica. Senator Ronald Bato de la Rosa, si Marcos Bangag, ang subject, hindi ako at si Morales. My God, magtatanong na ba ako na nabayaran ka ni Lisa? How irresponsible media personality. We are trying our best here to come up with the truth and nothing but the truth. Wala tayong pinapanigan. Ngayon, pati ako, tinitira na ni Marlica. Marlica, punta ka dito para pakinggan ka namin. Hindi yung gagamitin mo yung power of the media para siraan ako. Very responsible naman yan. The mere fact, pakinggan, kailangan itong hearing na ito dapat magpapile pa ako ng resolusyon. Then pag i-read pa ito sa plenary bago ito ma-assign sa committee ko para i-conduct ng hearing. But hindi ko ginawa yan. Ginamit ko yung aking oversight function para mabilis. Kasi ang ingay na nila natutulog daw ako, wala akong ginagawa. Hindi naman nila alam na bakasyon ng Senado. Paano ako makapag-aksyon na bakasyon ng Senado? Ang hirap niyo, Maharlika. Please, kung mahal mo ang Pilipinas, magpakatotoo ka. Huwag mo idama yung tao dito na nagtatrabaho para sa katotohanan. Ay, nako. Oh, yan po mga katambay ang ang hinanakit ni Senator Bato kay Maharlika na sa kabila raw po ng bakasyon ng Senado at siya pinaparatangan pang nalagyan o nasuhulan ng First Lady. Pero may sagot naman po si Maharlika, mga katambay. Ito po, pakinggan po natin yung sagot ni Maharlika. Okay. Gusto kong sagutin kasi pikon na pikon si Senator Bato sa akin. Ano po? Senator Bato, I will give you an advice. Nahingi ako ng pasensya sa'yo kasi nagtatanong lang naman ako. Kasalanan ko din siguro kasi tinag kita Senator Bato. So, ito yung post ko na nireakan ni Senator Bato. Ito naman kasi itong Maharlika na to. Hoy! Okay, bakit yun ang tanong ko? Kasi based po yun, Senator Bato, sa nakikita doon sa DZAR, doon sa mga comment section, na dismayado ang taong bayan. Okay? Sana po, as a senator, at as PNP, dapat you have to be tough. Hindi kita binarubal, Senator Bato. Alam mo yan. Hindi kita binababoy. Pero humingi ako ng pasensya sa'yo dahil na-disrupt ko ang hearing unintentionally. Yun po mga katambay ang sagot ni Maharlika. Humihingi naman po ng depensa si Maharlika. Siyempre, alam naman natin si Maharlika, nakikita naman natin, talagang bunganga, boljak ng boljak. Ganun po talaga Hindi po siyempre alam din siguro ni Maharlika, naka-break pa rin ang Senado sa yung po ang sinasabi, kinakatwira naman ng senador na si Bato de la Rosa na talagang yung conduct ng kanyang hearing
talagang hindi niya rin pwedeng umpisahan ng mabilis dahil una-una nakabakasyon ng Senado. Yung po ang unang sinabi niyang ground. At syempre po, yung paratang din kasi ni Maharlika, kaya nanggagalaitin din. At talagang lubos ang paliwanag sa media at pagbatikos na rin kay Maharlika na sinasabi na ginagamit masyado ang social media. Meron din po kasing dahilan yun, di ba? Pag ginamitan mo kasi ng logic, mga katambay, yung sinasabi ni Senator De La Rosa, tatakbo po kasi siya ulit. Sa 2025, magre-re-elect po siya bilang isang senador. Kaya po, magiging kasiraan niya po yon kung hindi niya po sasalagin yung pinakamabigat na bintang na paratang ni Maharlika. Kasi ikabababa po ng kanyang kredibilidad yon bilang siya tatakbong muli sa pagkasenador po. Di mo ba mga tambay? Kaya po, kailangan po ni Senator Bato, lahat ng, excuse me po, batikos sa kanya, lalo po kung pumuputok na po sa social media, kailangan niya pabanguhin din ang kanyang pangalan dahil sa nalalapit na po. Ilang buwan na lang. Di ba? Halos isang taon na lang po. Halala na naman mga tambay. Kulang isang taon na lang. Di ba? Kaya ito pong nakikita po natin, humingi naman ng pasensya na si Maharlika sa kanyang nagawa na mga post na medyo nakaka-offend nga naman yon sa isang senador na ikaw naka-powerful ka. Pang-ilang ka sa pinaka-powerful sa ating bansa. Di ba? Isa kang senador. Tapos pagbibintangan ka ni Maharlika ng isang napakatinding kumbaga sa excuse me po ulit, wala pa pong matibay na ebidensya si Maharlika. Yun lang po din ang medyo mabigat kay Maharlika. Idagdag lang po natin. Masyado po siya agresibo, lalo po sa paggamit po ng, siyempre, social media bilang siya influencer o vlogger na medyo famous na. Minsan kasi yung kanyang yung kanyang isip at ang kanyang dila at kanyang kamay ay napakabilis, antimano, hindi muna pinag-isipan at bigla nilang tinira at binanatan si Senador De La Rosa, di ba? Nasabihin mo isang bayaran at nasuhulan ng isang first lady, nakakaano po yan. Medyo sablay po talaga si Maharlika ron. Pero sa isang banda, mga katambay, ibalik po natin sa hearing. Napakinggan naman po natin ang hearing, mga katambay, di ba? Kung paano po nila, kung paano po ang hearing nagaganap. Kasi ang nakikita po ni Kamano ngayon sa hearing, siyempre po, binabanatan po si Agent Morales. Siyempre, yung kanyang kredibilidad, pinalalabas po, di ba? Lalong-lalo po, magtataka rin po tayo sa hepe ng PDEA. Yung hepe ng PDEA, talagang pilit din po sinisiraan ang credibility nitong si Morales na kesyo narinig naman natin na ito pala ang sinasabi, talagang natanggal na sa serbisyo bago pa mapasok sa PDEA. Di ba mga tamay? Pero sagot naman ni Chief Morales, lahat po ng pangangailangan o requirements ng PDEA naipasa niya, nagawa niya at pumasa siya sa mga requirements ng PDEA, kaya po siya ay nakapasok. Ang nakapagtataka rin po, ang tanong lang ni Kamanong, wala po bang background check ang PDEA? Yung isang agency na malaki katulad ng PDEA na hawak ng gobyerno ng Commander-in-Chief. Hindi po ba nagba-background check? Di ba mga tamay? Napakadali po i-background check po sa kapulisan, lalo po sa mga ganitong bagay, na tatanggap kayo ng isang napakadelikadong trabaho katulad ng PDEA na sumusupil talaga sa droga, di ba, sa buong bansa, na hindi mo man lang i-background check yung iyong kukuning isang agent katulad ni Morales, di ba mga tamay? Masyadong questionable po yon. Kaya ito pa po isa ron. Sinagot din naman po ni Chief Morales na yon, hindi niya natanggap yung dismissal na yon. Yung pagiging sinasabi tinanggal siya sa pagiging pulis na hindi niya na-receive kung ano yung memo o sinasabing pagtanggal sa kanya. Wala siya natanggap, di ba? Para nga naman naging bias po yon.
tinanggal mo yung isang pulis na hindi niya alam, di ba? Kaya yun po ibang usapin po yun. Meron po dapat gawing investigasyon doon kung talagang yung po totoo, yung pinasisinungalingan ni Chief ni Director Lasso, mga katambay. Kasi sinisirira po ng PIDEA Director General itong si Morales, yung kredibilidad, para po masabi rin po, siyempre po, kung gagamitan nga natin ng logic, para po hindi maging credible lahat ng sinasabi rin kasi ni Morales about dun sa papel, yung dokumento na mismo siyang gumawa at nagpatotoo na yung mga paratang ni Maharlika, totoo po dahil mismong siya ang gumawa ng statement at kaharap mismo yung kanyang isa pang agent na pinagkunan ng yung nakasaad doon sa papel na ngayon pinagkakaguluhan sa buong bansa. Di ba? Yung statement na yun na kasama si Bonet at saka si Maricel Soriano at marami pang iba na hindi pinangalanan na talaga daw gumagamit ng pulburon o droga at marami pang litrato na magpapatunay din di umano na iba-ibang venue yung kanilang session na ginagamit, pag-session, paggamit ng pulburon o droga, mga katambay. Kaya po pilit po na talagang sinisira ng isang general ng PIDEA. Nakapagtataka lang po, nagtatanong lang si Kamanong, talagang yung chief ng PIDEA, yung chief director o general na si General Lasso, imbis po na doon po mag-focus halos, doon sa issue na totoo ba, totoo ba yung papel na, kasi kasiraan po ng ahensya nila yan, yung papel na yung nakalabas na yon, po pwede naman po doon i-point, di ba? I-point po yung puntos na yung papel na sinasabi ni Chief Morales na talagang yun ay nasa pag-iingat po ng ahensya ng PIDEA. Yun po ay very confidential, di ba? Pero nakalabas nga po dahil mismo doon din sa loob ng PIDEA ang naglabas at sangkot. Di po ba? Yun po hindi pa madiin na talagang inaamin na talaga yung papel na yun legit pa. Di ba? Legit talaga na talagang yun totoo. Kasi pagka once na sinabi po ng isang general ng PIDEA ngayon na si General Lasso na yun po legit, yung mga papel na yun, talagang totoo na doon galing sa ahensya na yun, talagang magkakaroon po ng agam-agam na mga Pilipino na talaga palang sangkot di umano ang ating Pangulo sa droga at talagang nasa narco list pa siya. Kumbaga nasa listahan po siya ng PIDEA sa mga iniimbestigahan po ng PIDEA na gumagamit, 'di ba? Kasi nung mga panahon na 'yon, talamak po talaga ang gumagamit lalo sa panahon ni dating Pangulong Pinoy. 'Di ba? Diyan po nag-umpisa po 'yan, 'di ba? Kaya medyo delicate po talaga 'yan. At ang napaano po kasi diyan talaga, sana po sa mga susunod pang hearing, talagang tiyakin na po talaga yung paratang. Kasi yung paratang nitong ni Maharlika at pinatotoo naman na totoo naman lahat na sinasabi ni Maharlika, ni Chief Morales, sana po, Senador Bato, tutukan nyo po rin mabuti lahat ng nagiging involved, yung sinasabi po nagpupulburon. At doon po sana talaga tayong mag-focus doon mismo sa sinasabing pumutok na pinakamalaking issue ng bansa na gumagamit at sangkot sa droga. Ba talaga ang Pangulong Marcos at nadamay na ang artistang si Maricel Soriano. At napaaganda rin po, Senador De La Rosa, na imbestigahan at tanungin nyo rin po yung pinangalanan at mismong nandun sa dokumento na ginawa ni Chief Morales, si Maricel Soriano at ang presidente ng Pilipinas. Di po ba? Para yun po ay mapasinungalingan. At mismo lumabas na rin lahat
pati mismo at sana hindi na at sana'y buhay pa mga katambay. Sana'y buhay pa rin. Sana yung sinasabing isa pang agent na na kinausap at yung mismong nagbigay ng information dito kay Chief Agent Morales, di ba? Yung nagpakita sa kanya ng mga litrato, na ito po'y gumagamit at meron pa di umano yatang video, di ba mga katambay? Itong Pangulo at marami pang hindi pinangalanan na mga sangkot at ang pinangalanan lang itong si Maricel Soriano at ang Pangulo, di ba? Sana po sa mga susunod na hearing talagang tutukan talaga kung talagang ang paratang at ang pag-iimbestiga nitong dalawang investigador ng PIDEA, si Chief Morales at ito pang isa na investigador na sana buhay pa at mailabas din po sa hearing. Kasi po sa tingin po ni Kamano ngayon, tama rin po yung sinasabi ni Chief Morales na delikado ang buhay niya dito po sa nangyayaring investigasyon pong ito na pumutok na po ngayon dahil mismong kinakalaban at ang talagang nasa hot seat po ng buong Pilipinas ngayon ang ating presidente, mga katambay, presidente ng Pilipinas na talagang very powerful po sa ngayon ng ating presidente dahil siya po talagang commander-in-chief na siya po ngayon ang nalalagay sa hot seat na usapin at talagang napakalaking balita. Pero siyempre po, doon din po tayo magtataka mga katambay. Sa kabila po na pumuputok na po ito, pero ang media rin po, nakikita po natin na talagang hindi po tinututukan ng media yung salitang ang presidente ba talaga ay sangkot at gumagamit ng droga. Di ba? Saan nakatutok po ang isang media, mga katambay? Nakatutok po ang media? Saan po? Doon po sa sinabi ni Maharlika. Doon po nakatutok ang media, mga katambay. Doon po sa sympathy o hinanakit ni Bato de la Rosa, mga katambay. Imbis na talagang tutukan ng media na i-post. Then, na sana maliwanagan tayo na totoo ba ang paratang at ang investigasyon na talagang gumagamit ng droga ang presidente. Di ba mga katambay? Kaya malalaman din natin ang pagkakaiba po ng totoong media. Dahil yung salita pa lang ni Senator De La Rosa pinapatulan na at talagang highlights na sa sa media. Pero yung pinakamalaking problema ng Pangulo hindi po binabakbakan ng media. Talagang iniiwas pa rin po nila yung talagang pinakamalaking issue po sa droga ng Pangulo. Talagang dinadala po nila yung issue kay Maharlika at dito sa kredibilidad ni Chief Morales ng PIDEA na ito po retired na. At dito rin po kay Lasso na talagang pilit ipinagtatanggol po at sinisira ang kredibilidad ng isang nagiging witness po ngayon sa Senado na siyempre po, si Sir Morales. Pero lalabas po yan Dahil pagka talagang fair ang gagawin at masusi ang investigasyon ni Senator Bato at talagang patatawag niya lahat ng sangkot doon po di umano sa mga sinabi ni Morales, ni Chief Morales, doon po sa mga litrato at maraming sangkot. Pag po yun lumabas po lahat sa Senado, malalaman po ng taong bayan yan lalo po pagka sila nagsasalita na. Mararamdaman po, mapupusuan po ng mga Pilipino yan kung nagsasabi po ng totoo ang isang witness o ang isang sangkot involved dito po sa napakabigat na pinagdadaan at issue ng isang Pangulo ng Pilipinas. First time po kasi nangyari sa ating bansa ito, mga katabay. First time. Kauna-unahan po ito na isang presidente na sangkot sa droga. At ang pinakamatindi, gumagamit po. Kauna-unahan po. History po ito ng bansa na isang presidente sangkot na gumagamit na pinagbabawal na gamot, mga katambay. Kaya po, napakahirap po nito. Lalo po siyempre din po. Dito rin po sa investigasyon ni Senator Bato. Talagang mabigat din po ang pagdadaanan ni Senator Bato rito. Dahil ang kanyang iniimbestigahan ay isang presidente rin po ng Pilipinas, di po ba? Kaya wag naman po sana na magkatotoo yung sinasabi ni Maharlika na wag naman
na sana siya hindi nasusuhulan di umano ng administrasyon. Siguro naman, baka naman hindi gawin ni Senator Bato yun. Dahil nga, ang sinasabi nga ni Kamanong, tatakbo siya bilang senador ulit sa ating bansa. Kaya lahat po ng gagawin ni Senator Bato ay nakatutok po ang mata ng Pilipino sa kanya. Kaya mahihirapan at syempre masisira ang kanyang karir, di ba? Dahil lang dun sa sinasabing magiging bias ng kanyang investigasyon. Intayin po natin. Marami pa pong gaganapan ng hearing ang mangyayari po dito, mga katambay. Kaya intayin po natin at abangan ang mga susunod na investigasyon. Syempre po, sana ang request lang ni Kamanong, ipatawag lahat para po, pati si Maharlika, pwede naman po kasi si Maharlika na mag-zoom by video, Zoom. Kahit po nasa Amerika siya, pwede po yun. Nagagawa po. Technology na po tayo ngayon. At pwede po nating pwede po nilang hinga na statement at paliwanag, salita si Maharlika, mga katambay. Para lumabas po lahat. Pati po yung puting ahas na sinasabi ni Maharlika na kanyang, yung kanyang yung talaga kanyang special agent na nagbibigay sa kanya, na galing sa PIDEA, yun po sana mismo rin. Sama-sama na po para talagang lumabas ang katotohanan kung talaga ba ang presidente malinis at talagang hindi gumagamit ng droga, mga katambay. At isa rin na susi dyan, alam niyo po. Alam natin, di ba? Isang susi rin po dyan, si Maricel Soriano, mga katambay. Isang susi po, si Maricel Soriano dyan. Kaya maiipit din po si Maricel Soriano dyan, mga katambay. Kung si Maricel Soriano magsasabi ng totoo na mula sa puso niya, na walang takot, yun po, tapos na po ang boxing, mga katambay. Dahil si Maricel Soriano ay kasama, doon sa nagpupulboron, di ba? Kaya masyadong mahirap din para kay Maricel Soriano ang akusasyon nakaupo po sa Malacanang. Kaya, abangan natin kung ano pa mangyayari dito sa mga susunod na hearing ni Senador Bato. Muli po, si Kamanong po, naghihintay at nag-aabang po, mga katambay, sa mga susunod na mangyayari dito sa pinakamalakit history ng bansa. Ang presidente, kauna-unahan daw, gumagamit ng droga, at involved. Muli po, si Katambay Manong po, nag-iiwan po, ingat-ingat po tayo. At syempre, tiis-tiis lang po, mga katambay, makakabangong pamuli ang ating bayan. Paalam! Bye-bye!